isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo kung mag-a-abroad ka dahil kailangan mong mamibang bansa para sa pamilya mo. Super mahirap mawalay sa pamilya kung alam nyo lang. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila nakakasama. Lahat yan ay titiisin para lang mabigyan sila ng buhay na masagana. Kahit ang kapalit nito ay ilang taon na pagkakawalay sa kanila, mahirap talaga maging OFW dahil lahat ng okasyon sa buhay mo habang nasa ibang bansa ka ay hindi mo sila makakasama. Nariyan ang graduation day, ang Pasko, bagong taon, at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Oo, mag-isa. Homesick, ang isa sa pinakamalakas na kalaban ng mga OFW na kapag hindi mo nalabanan, talo ka. Kailangan pag nasa ibang bansa ka, may baon kang 1 toneladang pasensya at kabundok na lakas ng loob. Dahil lahat ng laban dito, haharapin mo mag-isa. Yung sarili mo. Pay yourself first. OFWs are the most generous people in the world. Padala ng padala, inuubos lahat kasi nga either we were obliged o meron talaga tayong generous heart pagdating sa pamilya natin. Pero minsan ang malungkot po at minsan nararamdaman natin, tayong pinaka-generous pero tayong pinaka-feeling depleted or pinaka-feeling na ubos na sana po hindi natin maramdaman yung feeling na yon para lagi tayong masaya at mas lalo tayong makatulong sa ating mga mahal sa buhay. Kasi kung minsan talaga namang napakadali nating bilinan na pabili dito, pabili doon. Ang sarap din ng pakiramdam natin na padala tayo dito, padala doon. At dahil may pera tayo, ang dali rin nating magpautang. Hindi tayo makahindi, hindi na natin natutunan to say no dun sa nangutang. Kaya bandang huli, at dami nating income, wala tayong savings kasi napunta lahat dun sa ibang tao. Wala naman pong masama doon kasi giver's gain yan Pero dapat sa pagbibigay, dapat meron ding natitira para sa atin, para lalo pa tayong makapagbibigay dun sa gusto nating tulungan. Unahin mong bayaran yung sarili mo. Pay yourself first. OFWs are the most generous people in the world. Padala ng padala, inuubos lahat kasi nga either we were obliged o meron talaga tayong generous heart pagdating sa pamilya natin. Pero minsan ang malungkot po at minsan nararamdaman natin, tayong pinaka-generous pero tayong pinaka-feeling depleted or pinaka-feeling na ubos na sana po hindi natin maramdaman yung feeling na yon para lagi tayong masaya at mas lalo tayong makatulong sa ating mga mahal sa buhay. Kasi kung minsan talaga namang napakadali nating bilinan na pabili dito, pabili doon. Ang sarap din ng pakiramdam natin na padala tayo dito, padala doon. At dahil may pera tayo, ang dali rin nating magpautang. Hindi tayo makahindi, hindi na natin natutunan to say no dun sa nangutang. Kaya bandang huli, at dami nating income, wala tayong savings kasi napunta lahat dun sa ibang tao. Wala naman pong masama doon kasi giver's gain yan Pero dapat sa pagbibigay, dapat meron ding natitira para sa atin, para lalo pa tayong makapagbibigay dun sa gusto nating tulungan. Dapat ang income natin, ang unang ginagawa natin sa income natin, malaki o maliit. Diba, ang financial literacy, wala po sa laki o liit ng sweldo natin. Kung hindi sa husay at galing na, hawakan natin anumang pera meron tayo. So, always track your income and your expenses monthly. Kung gagawin natin yun po yung first step sa money management natin. Sino po bang gumagawa nun? Track your income and your expenses monthly. Tsagayin lang po natin sa una pag nakasanayan, madali na yon. Pero ang sarap ng pakiramdam pag yan ang nakasanayan natin. Hindi habang buhay, bata tayo. Hindi habang buhay, malakas tayo. At hindi habang buhay, kaya nating magtrabaho. Minsan, hindi natin napapansin, lumilipas na pala ang panahon. Busy tayo sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa responsibilities. Hanggang sa isang araw, mapapaisip ka, kapag tumanda ako,
Paano na? May pera ba ako para sa maintenance? May healthcare ba ako? May income pa ba ako? O aasa na lang ako sa anak ko? Ito ang realidad na maraming Pilipino ang kinakatakutan kasi karamihan walang malinaw na retirement preparation. At totoo naman, hindi sapat na umaasa lang sa company benefits. Hindi habang buhay may HMO ka. Hindi habang buhay employed ka. Kaya napakahalaga ng long-term preparation. Ito ang dahilan bakit maraming tao maliwan ang nagiging wise sa pera nila. Mas gusto na nilang mag-build ng proteksyon habang maaga. At dito naman naging meaningful para sa akin ang vision ng Kaiser. Ang goal nila, hindi lang magbigay ng short-term health, kundi long-term healthcare benefits at security habang tumatanda. Kasi ang totoong yaman, hindi lang pera, kundi kapayapaan din ng isip nila. Yun bang alam mong kahit anong mangyari, may naihanda ka? Kaya kung gusto mo malaman paano mag-start, mag-prepare para sa iyong retirement at healthcare future mo habang maaga pa, message mo lang ako para mag-guide kita. Real talk. Nowadays, we should learn to limit how much we help others, even our own relatives, because the truth is, sometimes you help, you show kindness, and you do your best to support them. But in the end, you're still the one who gets blamed and seen as the bad person. Have you experienced